Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng bakuran ng silungan, dahilan para magmadaling tumakbo ang dalawang voluntaryo patungo sa pinagmulan ng ingay. Isa sa kanila ang nakakita ng isang itim at kayumangging anino na tumatakbo sa tabi ng bakod. Ang mga tainga nakadikit sa ulo, ang mga mata ligaw at may bula sa gilid ng bibig. Hindi kalayuan, isa na namang kulungan ng wasak. Ang rehas baluktot at basag dahil sa matinding lakas, at sa gitna ng gulo, naroon ang parehong aso. Si Titan, ang asong walang may lakas ng loob na lumapit. Iniligtas siya ng animal control 2 linggo na ang nakalipas. Natagpuang pag-alagala malapit sa nasunog na bahay, ang abo nakakapit pa sa gusot niyang balahibo, at isang tunaw na kadena ang nakasabit sa leeg. Ayon sa ulat, siya ay nangangagat sa sinumang lalapit, nakapangagat pa ng tagapag-alaga noong unang araw at sumira ng gate kinabukasan. Binigyan ng mahigpit na tagubilin ang lahat ng nagtatrabaho sa Havenwood Shelter. Huwag papasok sa kulungan niya. Mapanganib siya, hindi mo siya kayang hulaan. Ngunit nang tumingin si Emma, isang bagong voluntaryo, sa kanyang mga mata noong umagang iyon, walang galit, walang mabangis na anyo, tanging malalim at matinding lungkot lamang. Nakatayo si Emma, nananatiling walang galaw sa kabila ng bakod, hawak ang clipboard habang nagmamadali ang mga tauhan para patulugin si Titan. Tumama ang pampatulog sa kanya, pinilit niyang tumayo, ngunit bumagsak din sa isang sulok habol hininga. Kahit nawalan na siya ng malay, patuloy pa rin ang panginginig ng kanyang katawan. Ika-4 na beses na siyang pinatulog sa loob ng 2 linggo. Sa staff room, puno ng pagkadismaya ang hangin. Hindi siya maaaring ipaampon. Hindi natin pwedeng parating patulugin siya ng ganito. Ginawa na natin ang lahat. Ngunit hindi maalis ni Emma sa isipan ang desperadong tingin ni Titan habang siya ay bumabagsak. Parang may hinahanap. Nang gabing iyon, bumalik si Emma matapos umalis ang lahat. Umupo siya sa sahig sa labas ng kulungan ni Titan, tahimik at walang kilos, kasama lang siya sa dilim. Nang mawala ang bisa ng pampatulog, nagising si Titan, nakatago sa mga anino, nakatitig sa kanya, ang katawan naninigas, mababang ugong ang nanggagaling sa kanyang dibdib. Ngunit nanatili si Emma na hindi gumagalaw. Maingat niyang binuksan ang isang garapon ng peanut butter, inilagay malapit sa rehas at marahang itinulak para maabot niya. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Hindi ako naniniwalang masama ka. Sa tingin ko, natatakot ka lang." Kinabukasan, pagdating ng mga tauhan, nakita nilang ubos na ang laman ng garapon, ngunit hindi agad nagbago si Titan. Tuwing may lalapit, siya'y sumisibat o nagbabantang kumagat. Pinupunit niya ang mga kumot, sinisira ang mga laruan at hindi kumakain hanggat hindi umaalis ang lahat. Ngunit may kakaibang nangyayari. Kapag si Emma ang dumarating, laging tahimik, laging matiisin, hindi siya umuungol, tahimik lamang siyang nanonood. Araw-araw, umuupo si Emma malapit sa kanya, nagbabasa ng mga kwento o mahina lang na humuhuni. Minsan dahan-dahan siyang lumapit para amuyin ang dulo ng kanyang sapatos. Isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Dinala ni Emma ang kanyang anak na si Zoe, isang 7 taong gulang na batang mahiyain, kulot ang buhok at may pusong puno ng kabutihan. Nag-aalala si Emma baka hindi payagan ang pagdala ng bata. Ngunit bago pa makapagpigil ang iba, lumapit si Zoe sa kulungan ni Titan nang walang takot. Lumuhod siya at bumulong, "Kamusta ka? Dati rin akong may asong katulad mo." Nasaktan din siya. Pero gumaling siya. Tahimik na pinanood ng lahat habang marahang lumapit si Titan. Hakbang-hakbang palapit siya, ang katawan nakayuko, ang mga mata hindi inaalis sa bata. Nanatiling hindi gumalaw si Zoe. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lukot na drawing, isang simpleng larawan ng isang aso na may pusong nakalutang sa itaas. Marahan niya itong isinuksok sa ilalim ng gate. "Para sa iyo ito."
Inamoy ni Titan ang papel, ang ilong niya kumikibot, at halos sabay sa pag-alis ng bigat sa kanyang dibdib, dahan-dahan siyang humiga sa sahig. Tahimik, payapa, hindi gumagalaw. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, pinayagan ni Titan ang sarili niyang magpahinga. At sa sandaling iyon, alam ng lahat na may isang maganda at bagong simula na nagsimula. Walang sino man ang nangahas na galawin ang guhit. Nanatili ito kung saan iniwan ni Zoe kahit pa nililinis ang mga kulungan. Ang maliit na piraso ng papel na iyon ang naging kayamanan ni Titan. Tuwing umaga, natatagpuan siya ng mga staff na nakakulob sa tabi nito. Ang ilong niya maingat na nakapatong sa guhit, parang pinanghahawakan niya ang pangako na hindi na siya nakalimutan. Hindi maipaliwanag ni Emma, maging ng mga tagapagsanay, direktor ng silungan, o ng mga veterinaryo ang nangyari. Ngunit walang makatanggi sa kanilang nasaksihan. Isang pagbabagong hindi maipaliwanag. Sa loob lang ng ilang minuto, nagawa ng isang maliit na bata ang hindi nagawa ng ilang linggo ng propesyonal na pag-aalaga. Hindi na tumatahol si Titan kapag dumaraan si Zoe. Hindi na siya umuungol o sumusugod, nakikinig na lamang siya. At tuwing nagsasalita si Zoe, itataas ni Titan ang matigas, may peklat na German Shepherd, ang kanyang mga tainga parang isang masiglang tuta. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob ng isang linggo, bumalik si Zoe. Sa pagkakataong ito, may dala siyang malambot na pink na stuffed toy na aso. Medyo luma na sa sobrang pagmamahal. Paborito niya iyon, ngunit determinado siyang ibigay ito kay Titan dahil mas kailangan daw niya ito. Nag-alinlangan si Emma. "Anak, baka sirain niya," malumanay niyang sabi. Ngumiti lamang si Zoe. "Ayos lang iyon. Kung gusto niyang nguyain, pwede, para lang maramdaman niyang ligtas siya." Maingat na binuksan ni Emma ang gate ng kulungan at inihagis ang laruan sa loob. Walang kumilos. Tumigil si Titan sa loob ng ilang sandali bago dahan-dahang lumapit. Inamoy niya ang stuffed toy, itinulak ito ng kanyang ilong at nang walang kahit katiting na galit, dinampot ito at dinala sa isang sulok ng kanyang kulungan. Hindi niya ito sinira. Sa halip, humiga siya sa tabi nito, mahigpit na niyayakap, parang isang bagay na napakahalaga. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng matinding lungkot at ang marupok na simula ng pagtitiwala. Ngunit tanging kapag nariyan si Zoe, di kalaunan pinayagan na siyang pumasok sa loob ng kulungan ni Titan habang maingat na binabantayan. Sa una, 5 minuto lamang siya sa loob. Pagkatapos, naging 10. Unti-unti, nagsimula siyang magsuklay ng balahibo ni Titan gamit ang mabagal at mahinahong galaw. Hindi umilag si Titan. Sa halip, dumikit pa siya sa haplos ni Zoe, ipinikit ang kanyang mga mata na para bang inaalala ang pakiramdam ng minamahal. Sinubukan din ni Emma minsan, umaasang makakamit din niya ang tiwala ni Titan. Ngunit isang malalim na ungol ng babala ang lumabas sa dibdib nito. Hindi ito kasing tapang ng dati, ngunit sapat para umatras si Emma. Naging malinaw sa lahat ng nagtatrabaho sa silungan, pinili na ni Titan ang anumang natitirang bahagi ng kanyang basag na puso. Ibinigay na niya kay Zoe. Sa parehong linggo, nakatanggap ng tawag ang direktor ng silungan. Isang lalaki na nagngangalang Ginoong Bennett ang tumawag, ang nakarehistrong may-ari sa microchip ni Titan. Nakatira siya sa ilang bayan ng layo. Ipinaliwanag niya na si Titan ay ninakaw sa isang pagnanakaw sa kanilang bahay, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Matagal siyang naghanap, nagsumit ng mga ulat at nagpaskil ng mga flyer sa mga kapitbahayan hanggang sa siya'y mawalan ng pag-asa. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat, ang sunog, ang tunaw na kadena, ang takot. Hindi palaging nawawala si Titan. Dati siyang isang minamahal na kasamahan, sa pilitang kinuha mula sa lahat ng alam niya. Hiniling ng direktor kay Ginoong Bennett na bumisita sa silungan.
Kailangan nilang malaman kung makikilala pa siya ni Titan. Itinakda ang pagkikita sa Biyernes. Ngunit habang papalapit ang araw, lalong bumibigat ang pakiramdam sa dibdib ni Emma. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ganon din si Zoe. Paano kung ayaw niyang umalis? Bulong ni Zoe, mahigpit na yakap ang kanyang kumot. Hindi alam ni Emma kung paano sasagot. Ang tanging magagawa niya ay umasa na anuman ang mangyari, magiging maayos si Titan. Dumating ang Biyernes, dumating si Ginoong Bennet sa silungan, nakasandal sa kanyang tungkod, may hawak na luma at kupas na litrato. Isang larawan ni Titan noong mas bata pa, nakaupo ng may pagmamalaki sa tabi niya sa isang maaraw na beranda. Nanginginig ang kanyang boses habang ikinukwento niya ang samahan nila noon. Kung paano lagi siyang sinasamahan ni Titan tuwing gabi ng kalungkutan, kung paanong tumatahol lamang ito kapag totoong mahalaga. Ngunit walang nakapaghanda sa kung ano ang sumunod na nangyari. Nang pumasok si Ginoong Bennet sa loob ng bakuran, kumilos si Titan. Itinaas niya ang kanyang mga tainga, hindi dahil sa takot o depensa, kundi may kakaibang pagkaalerto. Dahan-dahan, hawak pa rin ang pink na laruan sa bibig, tumayo si Titan at tumingin sa kabila ng bakod. Nanginginig ang mga kamay ni Ginoong Bennet, pati na ang litrato habang lumalapit siya, halos hindi na niya masuportahan ang sarili gamit ang tungkod. Tumahimik ang buong silungan, pati si Zoe ay natigilan at hindi huminga sa ilang saglit. Maingat na lumuhod ang matanda, mahinang umuungol sa hirap ng paggalaw at maingat na inilapag ang litrato malapit sa kulungan. Naalala mo pa ba, boy? Mahinang tanong niya, halos mabasag ang boses. Magkatabi tayong natutulog gabi-gabi sa loob ng 8 taon. Lumapit si Titan, isang maingat na hakbang bawat isa. Walang ungol, walang tahol. Tanging isang mahabang, malalim na titig na para bang pilit hinahanap ang ugnayan ng nakaraan at kasalukuyan. Inamoy niya ang hangin saka ibinaba ang ulo niya halos sa lupa. Napigil ang paghinga ng lahat, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. At mula sa kaibuturan niya, naglabas si Titan ng isang mahinang, nanginginig na ungol, parang isang alaala ang unti-unting kumakawala mula sa pagkakakulong. Binitiwan niya ang laruan. Dahan-dahang lumapit si Titan hanggang sa ang ilong niya ay halos nakadikit na sa bakod, ilang pulgada lamang ang layo kay Ginoong Bennet. At doon ginawa ni Titan ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Umupo siya, matatag, mapagmasid, ngunit may pag-aalinlangan. Mula sa kanyang coat, dahan-dahang inilabas ni Ginoong Bennet ang isang lumang leather collar, kupas na at sira-sira. Dumampi ang kanyang mga daliri sa pangalan na nakaukit sa maliit na brass plate, Titan, at ipinakita niya ito sa aso. Iniligtas mo ako noon, tandaan mo, mahinang sabi niya. Noong gabing bumagsak ako sa bakuran, hindi ka tumigil sa pagtahol hanggang dumating ang mga kapitbahay para tumulong. Hindi ko yon nakalimutan. Sa mga salitang yon, muling naglabas si Titan ng isang mas malakas, basag na unggol. Tumingin si Emma kay Zoe na nanonood na may malalaking nag-aalalang mga mata. Naalala niya ba? Mahinang tanong ni Zoe. Tinatangka niya, bulong ni Emma habang mabusising pinagmamasdan si Titan. Naglakad-lakad si Titan sa loob ng kulungan, pabalik-balik, hati ang damdamin sa pagitan ng nakaraan at ngayon. May kung anong bahagi kay Ginoong Bennet na kumalabit sa kanya, ngunit hindi ito katulad ng kaginhawaang naramdaman niya kay Zoe. Kay Zoe, siya'y naging malambot bukas. Kay Ginoong Bennet, siya'y maingat tulad ng isang sundalong sinusubukang buuin muli ang isang buhay bago ang labanan. Sa wakas, lumapit si Titan sa gate at humiga, malapit ngunit nananatiling mapagmatsyag. Dahan-dahang iniabot ni Ginoong Bennet ang lumang kwelyo sa loob ng bakod at inilapag ito sa sahig. Pwede kang umuwi kung gusto mo, boy, malumanay niyang sabi, pero kung handa ka na lang. Bumalot ang isang malalim at mabigat na katahimikan sa buong silungan.
Tumayo si Titan, hindi papunta sa kwelyo, kundi palayo rito. Lumakad siya papunta sa kabilang dulo ng kanyang kulungan. Maingat na pinulot ang lukot na guhit ni Zoe. Inilagay ito sa tabi ng pink na stuffed toy at humiga sa paligid ng mga ito. Sa isang mahabang, pagod na buntong hininga, inilapat niya ang kanyang ulo. Hindi umiyak si Ginong Bennet. Bahagya lamang siyang tumango, puno ng pag-unawa. Sa tingin ko, pinili mo na ang tahanan mo, mahina niyang sabi. Nakatayo ang mga staff sa gulat na katahimikan. Inaasahan nila ang isang masayang muling pagkikita, ngunit ang nasaksihan nila ay mas malalim pa roon. Lumapit si Emma at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng matanda. Mahal ka pa rin niya, sir, mahina niyang sabi, pero yung batang iyon, siya ang nakapagpagaling sa bahaging hindi na maabot ng iba. Ngumiti si Ginoong Bennet bahagya lamang. Napagkatiwalaan niya si Zoe, mahinang sabi niya, at karapat-dapat si Titan na manatili kung saan siya ligtas. Sa labas, tahimik na nakatayo si Zoe, hawak ang bukas na pinto ng kulungan, matatag ang kanyang maliit na katawan sa paghihintay. Saglit na nag-alinlangan si Titan bago tumayo. Hindi siya lumingon sa lalaking minsang minahal niya. Sa halip, naglakad siya diretso kay Zoe, huminto sa tabi niya at marahang inilapat ang ulo sa kamay ng bata. Walang salitang binigkas, ngunit sa katahimikang iyon, naintindihan ng lahat. Hindi ito isang ordinaryong pagkikita. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpili kung saan nagsimula ang paghilom, kung saan muling nabuo ang tiwala sa mga tahimik na sandali sa pagitan ng isang basag na aso at isang maliit na bata. Mabilis kumalat ang kwento ni Titan sa labas ng silungan. Maraming tao ang dumating para makita sa kanilang sarili. Paano nga ba naging kalmado ang isang asong dating itinuturing na mapanganib kasunod ng isang bata, mahinang tinutulak ang sintas ng sapatos nito? Sinusundan siya na parang isang matagal ng kaibigan. May tatlo na dumating na umaasang makakita ng palabas. Ang natagpuan nila ay isang bagay na tunay na makatao. Dalawang kaluluwang nakatagpo ng ginhawa sa isa't isa. Hindi mapaghiwalay sina Zoe at Titan. Tuwing hapon, mabilis na tumatakbo si Zoe papunta sa silungan, ang kanyang backpack lumulundag sa balikat niya habang tinatawag na si Titan kahit hindi pa nakikita ang gate. Ramdam na agad ni Titan ang paglapit ni Zoe bago pa ito makita ng iba. Itinataas niya ang ulo, ang buntot kumakaway sa tahimik na pananabik. Kapag lumilitaw na si Zoe, ang matigas at sugatang aso ay tuluyang lumalambot, nagiging tapat na kasama. Madalas na pinagmamasdan ni Emma mula sa malayo ang tahimik na ugnayang nabubuo sa pagitan nila. Wala nang kailangang utos, wala nang inaasahang tricks o pagsunod. Mauupo lang si Zoe malapit kay Titan, mahina siyang humuhuni habang nagkukulay sa kanyang mga libro. Paminsan-minsan ay isinusuksok ang isang guhit malapit sa mga paa ng aso. Minsan naman kinakausap niya si Titan sa mga mahihinang bulong tungkol sa kanyang ama na nagtatrabaho sa malayong lugar, sa kanyang ina na pilit na nagpapakatatag, sa mga guro na hindi laging nakakaunawa kung bakit siya tahimik sa klase, at si Titan tunay na nakikinig. Hindi lamang gamit ang kanyang mga tainga, kundi pati ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Bahagya niyang ikinakiling ang ulo sa tamang sandali. Laging nakatuon ang mga mata kay Zoe, hindi kailanman nalalayo. Isang hapon, habang nahihirapan si Zoe na buksan ang kanyang merienda gamit ang nanginginig na mga kamay, marahan itong tinulungan ni Titan, tinulak ang balot gamit ang kanyang ilong. Walang pagsasanay, walang utos, naiintindihan lang niya. At dumating ang araw na nagbago ang lahat. Sabado noon, mabibigat ang kulay abong ulap na nakalambitin sa bayan. Hindi karaniwang tahimik ang silungan. Hindi dumating si Zoe nung nakaraang araw. Inisip ni Emma na abala lang siguro ito kasama ang kanyang ina at hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin.
Ngunit habang lumilipas ang mga oras, naging balisa si Titan. Nagpabalik-balik siya sa kulungan, umuungol siya sa may pintuan. Kinakamot niya ang mga bintana. Hindi ito normal sa kanya, may mali. Tumunog ang telepono at bumagsak ang puso ni Emma sa narinig niyang boses sa kabilang linya. Ang ina ni Zoe iyon, atakihin na sa takot, hirap huminga. Nawawala si Zoe, naglakad siya papuntang aklatan, ilang blok lamang ang layo, ngunit hindi na siya nakabalik. Nagsimula na ang paghahanap ng mga pulis. Napatigil si Emma, naguguluhan ang isipan. Pagkatapos tumingin siya kay Titan. Nakatayo ito ng matatag, nakaangat ang mga tainga, matalas ang mga mata, parang naiintindihan niya. Sa loob ng isang tibok ng puso, nagtitigan silang dalawa at bigla sumugod si Titan papunta sa gate handang-handa. Wala nang pag-aalinlangan, itinapon ni Emma ang lahat ng protocol na alam niya. Kinuha niya ang leash, ikinabit ito sa kwelyo ni Titan at bumulong, hanapin natin siya. Tumakbo sila. Malakas ang paghila ni Titan. Ang ilong nakataas, gumagalaw na parang may matinding layunin. Sinusundan ng isang bagay na siya lang ang nakakaramdam. Hirap si Emma na sumabay habang humahagibis si Titan sa makikitid na eskinita at maliliit na kalye. Hindi kailanman bumabagal. Napapalingon ng mga tao habang dumaraan ang makapangyarihang German Shepherd. Ang mga mata nakatuon lamang sa unahan, itinataboy ng isang bagay na walang ibang nakakakita. Ilang blok lamang mula sa silungan, sa likod ng isang lumang tindahan ng aklat, biglang huminto si Titan. Tumahol siya ng malakas at marahas na kinamot ang isang maliit na gate na patungo sa isang tagong patio. Nagmadaling lumapit si Emma, binuksan ang gate at napatigil. Doon sa ilalim ng isang sirang bubungan, nakaupo si Zoe. Nakakulubot ang katawan niya, yakap ang mga tuhod, nanginginig. Duguan ang kanyang labi, nawawala ang kanyang salamin, at ang kanyang mukha ay puno ng luha. Pero humihinga siya, hindi na muling tumahol si Titan. Lumakad lang siya papunta sa tabi ni Zoe, umupo, at mahinang inilapat ang ulo niya sa balikat ng bata. Mahigpit na kumapit si Zoe sa kanya, ibinaon ang mukha sa balahibo ni Titan, humahagulgol ng malalim at nanginginig. Lumuhod si Emma sa tabi nila, halos hindi na niya makita dahil sa mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagtanong, hindi siya nagsalita, yumakap lang siya sa kanilang dalawa, hinawakan sila ng buong higpit. Nanatili silang ganoon hanggang marinig nila ang mga sirena, hanggang dumating ang ina ni Zoe na nagmamadaling tumakbo papalapit, hanggang magsidating ang mga pulis at ang mga kapitbahay ay sumilip sa kanilang mga bintana. Ngunit sa mga sandaling iyon, walang ibang mahalaga. Ang mahalaga lang ay ito, natagpuan siya ni Titan. Dahil sa puso niya, siya ang pinili niya. Mula noong araw na iyon, alam na ng lahat. Hindi lang basta aso si Titan na nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Isa siyang bayani. Gabi ring iyon hindi siya umalis sa tabi ni Zoe. Sa ospital, habang nililinis ng mga doktor ang kanyang mga sugat at sinusuri ang kanyang mga pasa, tahimik na naghihintay si Titan sa labas ng pintuan, nakahiga ng hindi gumagalaw. Parang binabantayan niya ang isang bahagi ng sarili niya. Mahinang bulungan ng mga nurse ang tungkol sa malaking German Shepherd, namamangha sa kanyang tahimik at matibay na pagsubaybay. Halos hindi siya gumalaw, pumipitik lamang ang kanyang mga tainga o bahagyang itataas ang ulo kapag umuungol si Zoe o kapag may lumalapit na hakbang. Hindi siya kumain, hindi siya natulog, basta't naghintay siya. Nang sa wakas ay makalabas si Zoe sa ospital, nakabalot sa isang malambot na hoodie, ang maliit niyang kamay nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Dahan-dahang tumayo si Titan upang salubungin siya. Iniabot ni Zoe ang nanginginig niyang mga daliri, kumapit sa makapal na balahibo ni Titan at walang salitang ibinaon ang mukha sa kanya. Dahan-dahan at banayad na yumuko si Titan na para bang alam niya kung gaano kahina ang pakiramdam ni Zoe.
Isa yung yakap na walang salita, isang tahimik na pangakong hindi na niya iiwan ang bata kailanman. Kinabukasan, kumalat ang kwento sa buong bayan na parang apoy. Lumabas ang mga balita sa pahayagan, rescue dog na iligtas ang nawawalang bata. Ibinahagi rin ng mga lokal na estasyon ng radyo ang kwento, maging ang mga online blog, balita sa telebisyon at pambansang channel ay nagkwento tungkol sa dating kinatatakutang German Shepherd na naging isang hindi inaasahang tagapagtanggol. Ang silungan na dati tahimik at hindi pinapansin, ngayon ay puno ng mga bisita. Nagdadala ang mga estranghero ng mga bulaklak, treats at mga sulat kamay na liham. Hawak ng mga bata ang kamay ng kanilang mga magulang, humahanga kay Titan na naging simbolo ng katapatan. Ngunit si Titan walang pakialam sa atensyon. Hindi niya pinansin ang mga kamera, ang mga tao o ang palakpakan. Tuwing umaga, iisa lang ang hinahanap ng kanyang mga mata, si Zoe. At tuwing bumabalik si Zoe sa silungan, lumalambot muli ang mga mata ni Titan sa parehong matatag at hindi matitinag na katapatan. Si Laura, ang ina ni Zoe, na dati ay natatakot pang ang dumaan sa kulungan ni Titan, ngayon ay madalas nang lumuluhod sa tabi niya, banayad na hinahaplos ang makapal niyang balahibo. Nasaksihan niya ang hindi nakita ng karamihan. Nakita niya kung paano naramdaman ni Titan ang panganib bago pa man ang iba, kung paano siya kumilos nang walang pag-aalinlangan, mas mabilis kaysa sino mang adulto, at kung paano niya hindi kailanman iniwan ang isang batang minsang itinuturing lamang na isa sa mga maraming dumaraan sa masikip na silungan. Isang linggo matapos ang lahat ng nangyari, nagtipon ang mga staff ng silungan para sa isang espesyal na pagpupulong. Hawak ni Emma ang isang piraso ng papel na nanginginig sa kanyang kamay. Nakatayo siya sa harap ng silid, mabigat ang boses dahil sa emosyon. May itinuro sa atin si Titan, mahina niyang sinimulan. Ipinakita niya na walang kaluluwang tunay na nawawala. At minsan, yung may pinakamalalim na mga sugat ang siyang may kakayahang pagalingin tayo. Hinagilap ng kanyang mga mata sina Zoe at Laura na tahimik na nakaupo sa unahan. Marami tayong natanggap na alok para ampunin siya, patuloy ni Emma, pero iisa lang ang lugar kung saan tunay na nabibilang si Titan ngayon. Lumapit si Emma kay Zoe at lumuhod sa harap niya, mahina ang tinig. Kung gusto mo siya, sabi niya, si Titan ay iyo na. Napasinghap si Zoe, nanlalaki ang mga mata sa katumingin sa kanyang ina. Nakangiti na si Laura, tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. At sa isang iglap, napagpasyahan na. Natagpuan ni Titan ang kanyang tahanan, hindi sa loob ng kulungan, hindi sa mga pahina ng pahayagan, kundi sa puso ng isang maliit na batang babae na nangangailangan ng isang taong maniniwala sa kanya, tulad ng minsang pangangailangan ni Titan ng isang taong maniniwala sa kanya. Mula noon, ang buhay ay nagkaroon ng mas tahimik at matatag na ritmo. Tinanggap ni Titan ang papel bilang aso ng pamilya, bagamat hindi kailanman naging ordinaryo ang tungkol sa kanya. Gabi-gabi, natutulog siya sa paanan ng kama ni Zoe. Minsan ay maingat na inilalagay ang kanyang ulo sa mga paa ng bata at nagigising lamang kapag siya'y kumikilos. Hinihintay niya si Zoe sa gate ng paaralan tuwing hapon, nauupo sa tabi niya habang binabasa ni Zoe ng malakas ang mga kwento sa hardin at marahang tinutulak siya ng kanyang ilong tuwing napapansin niyang may lungkot sa kanyang mga mata. Dahan-dahang namulaklak si Zoe. Mas madalas na siyang ngumiti, lumakas at tumatag ang kanyang boses. Nagsimula siyang magtaas ng kamay sa klase, nag-aalok na magbasa sa harap ng kanyang mga kaklase. Napansin ito ng kanyang mga guro, napansin din ito ng kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi lamang ang lumalaking tiwala ni Zoe ang humakot ng atensyon ng lahat, kundi ang palaging presensya sa kanyang tabi. Ang matapat na aso, laging naroon, laging handa, hindi hinayaang maramdaman niyang nag-iisa siya.
Isang mainit na hapon ng Tagsibol, inimbitahan ng alkalde sina Zoe at Titan sa isang espesyal na pagtitipon sa parke ng bayan. Isang maliit na karamihan ang pumalakpak at humiyaw habang binigyan si Titan ng gintong tag na hugis puso. Nakaukit dito para sa asong nagligtas ng isang bata at nagturo sa amin ng tunay na kahulugan ng katapatan. Ngunit para kay Zoe, hindi kailangan ng medalya. Matagal nang iniligtas ni Titan ang kanyang buhay sa paraang hindi kayang maintindihan ng iba. Lumipas ang mga taon, lumaki si Zoe, lalo pang lumakas ang kanyang boses at kahit na tumanda si Titan, kahit na kinailangan niya ng mas mahabang pahinga, sinundan pa rin niya si Zoe saan man siya magpunta. Noong araw ng pagtatapos ni Zoe sa high school, nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit at mahigpit na hawak ang isang maliit na litrato, isang larawan nila ni Titan noong nagsimula ang kanilang kwento. Hindi na makaya ni Titan na umakyat sa entablado, ngunit mula sa unang hanay, malakas ang pagtama ng kanyang buntot sa sahig habang pinapanood niyang tinanggap ni Zoe ang kanyang diploma. Napuno ng palakpakan ng silid, ngunit ang luha ang ngiti ni Zoe na diretsyong nakatuon kay Titan ang nagsabi ng lahat nang hindi na kailangang bigkasin. Nang dumating ang huling araw ni Titan, ito ay tahimik, banayad. Nakahiga siya sa kanyang paboritong banig malapit sa bintana habang sumasayaw ang mainit na liwanag ng hapon sa pagitan ng mga puno. Si Zoe, hindi na isang maliit na bata, ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi, hinahaplos ang kumukupas ng balahibo ni Titan. Ang kanyang tinig, malumanay at puno ng pasasalamat, bumasag sa katahimikan. Ikaw ang nagligtas sa akin, Titan, at hinding-hindi ko makakalimutan. Nang araw na iyon, nawala ng mundo ng isang aso. Ngunit pinanatiling buhay ni Zoe ang kanyang espiritu sa lahat ng kanyang naging pagkatao. Inialay niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga rescue dogs, tinutulungan silang makahanap ng sarili nilang pangalawang pagkakataon. At minsan, sa mga tahimik na araw kung kailan banayad na umiihip ang hangin, halos maramdaman ni Zoe ang mahinang pagwagayway ng isang buntot sa kanyang likuran, isang paalala. Dahil ang pagmamahalan tulad ng sa kanila, tunay, matatag at hindi kailanman magigiba, hindi kailanman tuluyang naglalaho. Nananatili itong buhay, dala-dala sa bawat pusong kailanman itong nahipo.